Guard number 42, Generalao. Guard number 6, Lastimosa. Forward number 71, Marquez. Forward number 16, Patrimonio. Bago pa man nakilala sina James Yap, Mark Pingris at Peter Jun Simon sa Pure Foods, sila ang original na Big Three ng franchise. Binansagang the Defense Minister, fourth quarter man at the captain. Sila dapat ang magiging cornerstone ng Pure Foods noong dekada 80 at pagpasok ng dekada 90. Ano nga ba nangyari sa pagsasama nila Alvin Patrimonio, Jojo Lastimosa at Jerry Codinera sa Pure Foods? Bakit sila naghiwa-hiwalay ng ganong kaaga at tunay nga bang merong iringan sa tatlo kaya sila nagkawatak? Sa episode na ito, bibigyan natin ng analysis ang naging takbo ng Big Three ng Pure Foods at gaano nga ba kalakas sana ang team na ito. Checking that, 1 point, that's the fourth time. And a good move made by Capasio. Forced shot there by Chito Loizaga. Going to Jerry. Here is Lastimosa on a fadeaway shot. Let's keep our composure. Bago pa man nakilala sa PBA, naghahasik na ng kagalingan ang Pure Foods team sa PABL. Isa sila sa mga pinakamalalakas na team sa ligang iyon. 1988 na bigyan ng pagkakataon ang Pure Foods na pumasok sa PBA matapos na ibenta ng Tanduay ang prangkisa nila sa liga at lilisanin na ito. Sinabi ni Coach Chot Reyes sa presidente noon ng Pure Foods na si Mr. Rene Buhain na dapat nilang i-grab ang opportunity na ito na maaring hindi na maulit pa. Bukod kasi sa nakuha nila ang ibang Tanduay players na sina Ramon Fernandez, Freddy Hubalde, JB Yango, Padim Israel, Willie Generalao at Onchi de la Cruz, pwede pa silang mag-direct hire mula sa PABL ng 4 na manlalaro na kanilang mapipili. At hindi lang yon, sila rin ang pipitas ng unang pick sa darating na PBA draft. Inamin ni El Presidente Mon Fernandez na sa amateur pa lang nililigawan na nila si Alvin Patrimonio para sumapi sa kanila sa bagong tatag na Pure Foods. Pero may problema pa si Patrimonio noon sa kanyang kontrata sa Swift at hindi siya pinapayagan na maglaro sa PBA sa paparating na komperensya. Kinuha nila bilang direct hire si Jerry Codinera, isang mahusay na sentro mula sa UE Red Warriors at naglalaro naman sa Magnolia sa amateur. Ang isa pa ay ang high leaper na si Jojo Lastimosa na nagmula sa Ateneo at naglalaro sa Mamaslav kung saan naging PBL MVP siya noong 1985. Si Glenn Capasio na isa ring mahusay na offensive at defensive guard na nagmula naman sa FEU. Ang napili nilang first pick sa PBA draft ay ang big man na si Jack Tanuan na nagmula din sa FEU. Nakuha naman nila bilang free agent si Totoy Marquez at ang sniper na si Al Solis. Pag-amin naman ni Chot Reyes ang pagtatalaga kay Ramon Fernandez bilang playing coach ng Pure Foods ay isang marketing move dahil sa panahon na ito ay palong-palo ang rivalry nila ng dati niyang kakampi at kumpadre na si Sonny Jaworski na siya namang playing coach ng Ginebra. Hitik ng talento at malalim ang roster ng Pure Foods sa 1988 season kahit na wala pa si Patrimonio sa team sa unang sabak nila sa liga. Padim, he faked a shot. Jojo goes up, 3 men on him. One more time, yes sir. Happens all the time. Human nature. Stretched by Jerry Codinera. Great defense by Turns, twirls, passes off to Bernard. Short. What a big rebound by Alvin Patrimonio. Here's the replay. Watch him go up, left-handed, bring it down. Wasted opportunity here. Ramon Fernandez hesitates for a moment, goes to Alvin Patrimonio, one-hander, bingo! I was just going to say that. Him pointed out. Fernandez released the ball. He was off balance. Patrimonio. And Generalao inside to Alvin Patrimonio. What a
Nag-second place sila sa Open Conference kung saan tinalo sila ng San Miguel at second place din sa All-Filipino Conference sa controversial na finals nila laban sa Añejo Ram 65ers. Binangko si El Presidente na pinagbibintangang nagbebenta ng laro para sa monetary gains. Kaya naman sa Reinforced Conference na-trade siya sa San Miguel kapalit ni Abet Gidaben. Sa mga panahon na ito, nabuo na ang triumvirate ng Patrimonio, Codinera at Lastimosa bilang new breed ng superstars na maghahari sa mga susunod pang seasons ng Pure Foods. Sa pagtatapos ng 1988 season, si Lastimosa ang tinanghal na Rookie of the Year at kasama niya si Codinera sa mythical second team, habang si Patrimonio naman kinikilala na bilang super rookie at ang franchise player ng Pure Foods sa mga darating na taon. Sa sumunod na taon 1989, mas lalo pang nakumpleto ang lineup nila nang nakuha nila sa draft ang malakas na scorer na si Nelson Asaytono. Ang matalinong point guard na si Dindo Pumaren, nakuha naman nila sa free agency ang veteran shooter na si Ponky Alalor at ang hotshot na si Naning Valenciano. Dahil sa tatlong star player na ito mabilis na na-establish ng Pure Foods ang kanilang presensya sa mga teams to watch for. Sa 1989 season, nakapasok lang sila sa finals ng isang beses sa All-Filipino, kung saan tinalo naman sila ng San Miguel na nakapag-Grand Slam ng panahon na iyon. Alright, ladies and gentlemen, back here at the Ultra, I'd like to say good evening, Rodrigo alias Porky. Good evening, country. Good evening to all the fans here at the Ultra, both inside and outside. We have about 10,000 people watching from a giant screen, specially set up at the football field adjacent to the Ultra. It's game time. This is encounter number 5. Lastimosa draws first blood for the Hot Dogs. That's Dindo Pumaren, and the ball will stay with the Hot Dogs. Well, sometimes what Pure Foods will have to do also, Joyce, not to force the inside game when it is very well covered by San Miguel Bay. They'll have to go out and get the points outside. Lastimosa coming through with a second basket in a row for the Hot Dogs to give them back. No question. Alalor isolated on the right wing against Ivestic Matisse. They clear the right side of the court for him. Ball punching picks it up by Jojo Lastimosa. Lastimosa from three-point country. Yes! Lastimosa, 3 points. Quickly takes advantage of the situation to throw in another one of the surprise packages he unraveled in games 3 and 4. Ato Agustin. Reyes. Right, the hero in the last game, Ato Agustin. There's a series average, 23.2 points. Very prolific performance in this championship series by the man they call Joe Las, who's now all the way off-balance shot. Pass break being flashed out by the blue shirts. Glenn Capaccio pulls up. San Miguel defense is quickly falling into place. The outside shot by Glenn didn't work. Cherry Cudinera with the offensive rebound. And Malakas ang Pure Foods pero karamihan ng mga team members nito mga bata pa. Kaya masasabi nating hilaw pa sa karanasan. Nagtapos ang 1989 season na napasama si The Captain sa mythical first team, habang si Codinera naman ay nasa second mythical team at all-defensive team kasama si Glenn Capaccio. Sa 1990 season, pang-anim sila sa first conference at runner-up naman sa All-Filipino. Pero sa third conference, sila na ang naging kampyon. Ito ang kauna-unahang kampyonato ng Pure Foods kahit na ikatlong taon pa lang nila sa PBA. Ito ang ika-15 kampyonato naman ni Coach Baby Dalupan at si Alvin Patrimonio naman ang ginawara ng Finals MVP. For the traveling violation. Okay, there's a golden opportunity to trigger off a fast break for the Hot Dogs. Naning Valenciano, the fast break won't happen. The Tivoli defense is quick to fall into place. Here's Alvin Patrimonio finding a wide open lane. One of the few times that he cannot come up with some good shots. Jolas taking his first crack at the basket. Instant offense. Quite a dent on his pocketbook. Another anemic shot launched there by Mike Cristobal, but he gets it back from Jolas. Jolas coming up with a steal there. Patrimonio coming up with his jumper and he scores. That was a bit open shot. He blew it. Score on change of 30-21. Jolas will want to take matters into his own hands. The 13-footer. Is for the Tibulis. A total of 55 points, which is even lower than the usual score of just one team in the first half. That's right. Here is another good drive here by Lastimosa. So Alan Kaidik, who has been reduced to a cheerleader for his ball club. Jolas. Their names end in no. That's right. Well, one of these days, here comes Alvin Patrimonio. Yes. Patrimonio. Yes.
Paano nga ba naging epektibo ang trio nila Patrimonio, Lastimosa at Codinera sa Pure Foods? Hahatiin natin sa tatlong aspeto ang magandang chemistry na ito. Una ay ang kanilang mga posisyon. Si Codinera ay sentro, si Patrimonio naman ay power forward at si Lastimosa naman ay isang gwardya. Hindi sila nag-aagawan ng pwesto kaya maganda ang pagsasama nila sa hardcourt. At sa tulong na rin ni Dindo Pumaren at iba pang miyembro ng team, nagagawa nilang maging isang cohesive unit ng basketball. Ang ikalawang aspeto ay ang roles na ginagampanan nila sa team. Bawat isa sa tatlong ito ay may roles na in-embrace nila sa paglalaro. Si Jerry ang bahala sa depensa sa loob, sa rebounds at pangalawa sa inside scoring. Si Patrimonio ang primary offensive option sa shaded area at nagpo-provide din ng physicality sa paint, pati na rin ang added rebounding. Si Lastimosa naman ang wing guy na nagpo-provide ng perimeter shooting at penetration para mag-collapse ang depensa sa loob at makapag-create ng opportunities para kina Patrimonio at Codinera. In-embrace ng bawat isa sa kanila ang role na ito at hindi nagsasapawan. Isama na rin natin dito ang pagiging unselfish ng tatlong ito at magagaling na team players. Ang huling aspeto ay ang timing ng kanilang pasok sa PBA. Halos sabay-sabay lang silang pumasok sa liga. At bago pa man ito ay nagsama-sama na sila sa mga RP national teams na kinabibilangan nila. Kilala na nila ang laro at competitive nature ng bawat isa. Walang gustong magpatalo at dahil nga bata pa, meron silang nais mapatunayan sa PBA at palaging gutom sa kaalaman at pagkilala. Inakala ng marami na magtatagal ang trio na ito lalo na at kakasimula pa lamang nila sa PBA meron na sila agad na patunayan. Pero hindi pa man nagsisimula ang susunod na season ginulantang ang mga Pure Foods fans sa isang nakagigimbal na trade. Na-trade si Jojo Lastimosa sa Alaska kapalit ni Elmer Boy Cabahug. Bibigyan natin ng analysis kung bakit kailangan mangyari ang trade na ito. Kung ikukumpara natin sina Lastimosa at Cabahug bago mangyari ang trade na ito, ito ang magiging kalalabasan. Ito ang average ni Jolas sa 1990 season. 15.7 points, 3.3 rebounds, 3.2 assists, 1 steal at 0.2 blocks per game. Habang si Boy Cabahug naman nag-average ng 11.6 points, 2.3 rebounds, 2.2 assists, 0.6 steals per game at 0.1 blocks per game. Malinaw naman na angat si Jolas kung numero ang pag-uusapan. Di rin naman sila halos nagkakalayo sa mga games na nailaro. 56 kay Jolas, 58 naman kay Boy. Pareho silang 6 feet sa height, parehong gwardya at parehong nakilala sa kanilang matinding outside shooting. Si Boy Cabahug ay kilala sa nickname na The Hitman dahil sa lupit niyang pagtirada ng tres. Sa 1990 season, ito na ang mga achievements ng bawat isa. Nakakuha na ng Rookie of the Year si Jolas at napasama na sa mythical second team at syempre may isa ng kampyonato. Habang si Cabahug naman ay naging All-Star Game MVP noong 1989. Ayon sa mga analyst, medyo lugi nga daw ang Pure Foods sa trade na ito. May mga historians pa nga ang nagsasabi na may kasama na din itong pagpabor kay Chot Reyes na assistant coach ng Alaska sa mga panahon na ito at siya ang humahawak sa team dahil na naka-leave of absence si Tim Cone. Kung si Jolas naman ang tatanungin, may mga internal issues na din sa team na maaaring nakaapekto sa trade na ito kahit na sinasabi nilang medyo lopsided. Ayon kasi sa management, napipisil nilang si Alvin Patrimonio ang magiging muka ng franchise sa pangmatagalang panahon. Medyo may kaunting tensyon daw sa pagitan ni Jolas at the captain patungkol na kung sino ang magiging leader ng team. Parehas daw silang highly competitive at syempre dala na rin ng kanilang mga batang edad, walang gustong magpaubaya. Inamin naman ni Jolas na nakabuti na rin ang pagkakatrade sa kanya dahil naghahanap siya ng coach na gagabay sa kanya patungo sa tuluyang growth sa basketball at hindi niya pinagsisisihan na kay Coach Tim Cone mapunta. Si Jolas ang naging franchise player ng Alaska mula sa tandem nila ni Bong Alvarez hanggang mabuo na ang Triangle Offense at ang Grand Slam team nila. Sa panig naman ng Pure Foods, sina Codinera at Patrimonio ang marahil pinakasikat at pinakamalakas na tandem sa backcourt na nasaksihan ng liga.
Sa sobrang kasikatan nga ng dalawa, meron agad silang pelikula noong 1989 na pinamagatang Last 2 Minutes. Napatunayan naman ni Boy Cabahug na napunan niya ang pwestong binakante ni Jolas nang nagkampiyon siya sa Pure Foods noong 1991 at 1993 All-Filipino. Gayunpaman, ayon sa mga diehard fans ng Pure Foods, iba pa rin talaga ang husay ni Jolas. Lumipas ang mga taon, ang mga pangalang Lastimosa, Patrimonio at Codinera naging synonymous sa kagalingan ng basketball sa kani-kanilang larangan. Sa pagre-retiro nilang tatlo, muli nilang binalikan ang yugto na magkakasama pa sila sa Pure Foods at naisip kung ano nga kaya ang nangyari kung nanatili sila. Maaring nagwagi pa sila ng mas marami pang kampyonato at individual accolades. Ito rin ang nasa isip ng mga Pure Foods fans noong late 80s. Sang-ayon ka ba sa naging paghihiwalay ng original Big 3 ng Pure Foods? O isa ka rin ba sa mga nanghinayang noon ng maaga nilang pagkakawatak-watak? Share mo sa comment section kung anong palagay mo rito. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. 89% from the free throw line in the first conference, an average score of 16.5. You had a very good point also about Lastimosa that he wasn't really... This crowd to his feet, but no! Yes! Yes, now! Lastimosa, Down to 5 at this point. Lastimosa. I wish it was by me. Lastimosa zigzags, penetrates, misses. Patrimonio, yes! Okay, here we go. We see the replay. You see the defense having to collapse on him. Alvin Patrimonio, another big guy ahead of the team. Another guy you have to box out. Couldn't be boxed out. For both squads. Crucial Charities. Jojo, yes. As we pointed out earlier, against San Miguel Beer last Sunday, 12 out of 12 by Jojo Lastimosa from the 15-foot line. Start of the fourth and end of the third as Fernandez penetrates. Misses Lastimosa. Oh, yes. big basket. Boy, is he something. Baseball pitch. Lastimosa. Yes! Oh. With a foul! With a foul! Big left court to baseline. Santos is going to go up and try to block the shot. And you saw it. Big free throw. Timeout.